Muli po ay bumabati ako sa bawat isa ng magandang araw sa bawat isa sa inyo, mga kapatid sa Panginoon, at bawat isang nanonood at nakikinig sa channel na ito. At kamusta po kayong lahat sa inyong mga tahanan? Kayo po ba ay patuloy na nakararanas ng kagalakan at saya na nagmumula sa ating Diyos? Ako po'y umaasa na ang ating Panginoon ay lagi po ninyong nasa puso at nasa isip at lagi po ninyong pinahalagahan ang kanyang mga salita. At sa araw pong ito ay very excited po ako na muling dalahin sa inyo ang isang pag-aaral na tayo po ay nasa huli ng yugto ng ating series sa ating tinatalakay na aralin sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. At tayo po ay nasa verse 13 na po ngayon, which is ito po yung huling praise o praises, sapagkat 20 praises ang bumubuo sa verse 13. At sa araw pong ito ay tatapusin natin ang pag-aaral upang sa mga susunod na araw ay makapagsimula tayo ng panibagong aralin. At bagamat ito po ay huling talata o versikulo sa Matthew chapter 6 verse 13 na kung saan ay bahagi ng model prayer na itinuro ng Panginoong Hesus, ay napakalaga pong unawain natin ang nilalaman ng versikulong ito. Pero bago po natin talakayin ito, tayo po yumuko at manalangin bilang paggalang sa ating Diyos Ama. Tayo po yumuko. Ama naming banal, kami po nagpapasalamat muli sa araw na ito at binigyan mo kami ng buhay at kalakasan upang magkasamang muli sa pag-aaral na ito sa pamamagitan ng YouTube channel na ito. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng patawad sa iyo sa lahat ng pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. At sa araw na ito, gawin po kami karapat-dapat muli sa iyong harapan at paspasan ng iyong malalang presensya. At kami po turuang matutong muli at mabusog ng iyong salita bilang pagkain spiritual ng aming mga buhay. Salamat po, Ama. Aasahan po namin ang iyong pagsaan sa amin at buong pagtitiwala ko po iniiwan sa iyo ang pag-aaral nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Our subject for today will be entitled Petition for Guidance and Protection. I repeat, Petition for Guidance and Protection. Nais ko pong basahin ang Matthew chapter 6 verse 13. And it says, "And lead us not into temptation, but deliver us from evil." Temptation. Ang salita pong ito ay napakahalagang pag-aralan. Sapagkat sa huling bahagi ng panalangin na itinuro ng Panginoong Hesus sa mga mananampalataya during the time, ay binigyan niya ng emphasis yung salitang temptation. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa masama. Tukso. Isa hong salita na napakasimpleng pakinggan, subalit matindi ang epekto kung ito ay magtatagumpay sa atin. Sabi nga ho ng isang awitin na inawit ni Eva Eugenio, sabi niya, "O tukso, layon mo ko, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinalungha, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo." Ito'y isang awitin na may kahulugan po sa bawat buhay ng tao. At alam mo ba ninyo na ang mga anak ng Diyos at mga mamamayan ng kaharian ng Diyos ay dapat aware sa salitang ito. Sapagkat natutuhan ko po sa salita ng Diyos na ang temptation ay isang bagay na masasabi po nating vehicle ng kaaway upang ang tao ay madala niya sa pagkakasala.
At alam po ba ninyo sa Genesis chapter 3, dahil po sa temptation, kung saan nag-yield si Eva at idinamay niya si Adan sa kanyang pag-yield o pagsuko sa tukso. At dahil sa kanyang pagsuko sa tukso ay naginamit ni Satanas o ng Diablo. Nakapasok ang kasalanan sa mundong ito at nagbunga ng napakaraming problema sa buhay ng tao at sa lahat ng sangnilikha. Kaya po, kung ang bawat tao ay hindi mag-iingat, ay magkakaroon po ng malaking problema sa bawat isa sa atin. At dito po ay tinuruan tayo ng Panginoon Hesus na sabi niya, kung kayo'y mananalangin, ito ang sasabihin mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo dito sa lupa parang nasa langit. Maghari nawa ang iyong kalooban. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masama. Amen. Dito po ay makikita natin na sa huling bahagi ay parang sinasabi ng Panginoon Hesus na sa inyong pananalangin, ito ang inyong sabihin. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Bakit kailangan tayo'y humingi ng tulong sa Diyos upang may adya o malayo sa tukso? Sapagkat sa aking pong pag-aaral, the temptation is the devil or the evil one uses temptation as a vehicle to entice man to commit sin. Again, the evil one uses temptation as a vehicle to entice man to commit sin. So, ginagamit po ng kaaway, ng Diablo, ang tukso upang mahikayat o madala ang tao sa pagkakasala. At ito ang ginawa niya doon sa halamanan ng Eden kay Eva, na kung saan ay dinala niya ito sa isang lugar upang tuksohin. At doon ay nabiktima niya si Eva at nakapasok ang kasalanan sa mundong ito. Dahil si Adan ay nakiisa at siya yung binigyan ng instruction na huwag kakainin ang bunga ng puno na pinagbabawal, na kung saan ay ginamit si Eva upang ito ay mabali ang kautusan ito ng Diyos. At nakapasok ang kasalanan dahil sa tukso. Kaya po napakahalaga sa ating mga mananampalataya, sa ating mga tao bilang mga tagasunod ng ating Diyos na tingnan ang magiging bunga kung tayo ay pasasakop at paggagapi sa tukso nito. Sapagkat una, tandaan po natin, the evil one uses temptation as a vehicle to entice man to commit sin. Yan po ang ating makikita dito sa salita ng Diyos. Kaya po, sinabi ng Panginoon Hesus na sabihin nyo sa Ama kung kayo mananalangin na ilayo kayo sa tukso. Huwag ipahintulot sa tukso sapagkat ang tukso po ay pamamaraan, vehicle ng kaaway upang ang tao ay madala sa pagkakasala. Yan po ang una nating makikita. Alam mo ninyo, kaya marami sa ating mga tao ang nagdurusa ngayon. Dahil marami po ang natukso sa mga maling bagay. Natukso sa power. Natukso sa katanyagan. Natukso sa pera, kayamanan. Kaya ho, marami ang nalayo at nagkasala sa ating Diyos. Ilan na ho ang
nagsisisi ng mga tao sa panahon ito dahil sila'y nabiktima ng kaaway. Pero kung tatangin mo sila ay sasabihin nila na kasi natukso ako eh. So hindi agad sasabihin nilang nakagawa ako ng kasalanan, kundi natukso ako. Ibig sabihin, bago sila nakagawa ng kasalanan, ay nahikayat sila o natukso sila ng kaaway. Kaya ho, napakalagang ang bawat mananampalataya ay maging aware sa temptation, sapagkat ito ay maaaring magdala sa atin sa isang kasalanang pagsisisihan natin balang isang araw. Alam mo ninyo, wala hong humpay ang kaaway sa kanyang gawain. Natuksuhin ang bawat tao na mayroon pong pagkilala sa ating Diyos. Sapagkat nais niyang hatakin papalayo sa piling ng Diyos ang mga may takot sa Kanya at mga tagasunod niya. At tandaan ho natin na sa Genesis, nailayo ni Satanas ang tao sa harapan ng Diyos at ang ginamit niya ay ang kanyang matusong karunungan at ginamit niya ang panunukso upang mag-commit ng kasalanan si Adan at si Eva. So, dito ang pakakatandaan natin na ang mundong ito ay punong-puno ng maraming tukso. Pagising mo pa lang sa umaga, pagmulat ng iyong mga mata, marami na agad na makikita kang maglalayo sa iyong pakikipag-ugnay sa ating Diyos. Pag minsan, sa halip na tayo yubuko at manalangin, mag-devotion, at magpasalamat, humingi ng gabay sa Diyos, pag minsan, hindi agad yon ang ating nakikita. Pag minsan, kung anong mga kaabalahan, nagawaing pambahay, ang ating nakikita, at bandang huli, makikita natin, nakalimutan na pala natin ang napakalagang gawain, ang makipag-ugnayan sa ating Diyos. Alam mo ninyo, ang tukso ay laganap sa lahat ng bahagi ng mundong ito, sa lahat ng bahagi ng lugar sa mundong ito. At tayo po ay naalala ko kapag darating ang araw ng pagsamba sa araw ng linggo. Tungkulin ng mga mananampalataya na sambahin ang Diyos ng sama-sama at paglingkuran siya. Pero alam niyo, pagising sa umaga, dinadala ang mga mananampalataya sa mga kaabalahan. Ipinakikita ng kaaway ang maraming labahin. At sasabihin ng kaaway, unahin mo na yan sapagkat napakarami ng labahin yan. Baka hindi mo matapos. Kaya pag minsan, pag nabuyos tukso ang mga mananampalataya, inuuna ang paglalaba hanggang sa makalimutan na ang pagsamba sa Panginoon. Pag minsan, kung may tindahan, ipakikita ang maraming customer. Maagang kumakatok sa pintuan ng tindahan at pumipila upang mamili. At nanghihinayang ang mga may-ari ng tindahan sa sasabihin, sayang kikitain. Kaya sinasantabi na ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Marami ho ang nagtayo ng malalaking tahanan at ayaw nilang maiwanan sapagkat baka manakawan. Minahal ang mga bagay na ito at ginawa ng kaaway na pamamaraan upang pigilan ang mga mananampalataya upang lumapit at magpatuloy sa pagsamba sa Diyos. Marami po ang abala sa trabaho ngayon. Nagpo-focus sa overtime upang kumita ng malaki sapagkat natutukso ang tao sa pagkita ng malaking salapi. At ang kapalit naman nito ay ang kanyang pagkakalayo sa Diyos. Pero kung ating mapapansin, ang kaaway, the evil one, the devil, ginagamit ang temptation para tayo ay mailayo sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ho, bilang mga citizens of God's kingdom, children of God, tayo po ay dapat na maging alert, aware sa bagay na ito.
lalong higit sa panahon ngayon ng pandemic na pinagbabawalan ang pagsasama-sama sa iglesia ng maramihan. At ito ay ginagawa ng kaaway upang tuksohin ang mga mananampalataya at sabihin, pwede pala na sa bahay na lang, pwede palang huwag nang umalis at tumungo sa mga panambahan. Pero bilang mga mananampalataya, dapat nating labanan ang tuksong ito na iniaalok sa atin ng kaaway, sapagkat tayo ay pansamantala lamang na sa ganitong kalagayan at hangarin natin at patuloy na ipanalangin at pagsumikapang magtagumpay sa pandemic nito upang muli tayo magkasama-sama na nagpupuri sa ating Diyos. Sapagkat kung meron tayong private communication sa Lord, nais din Diyos na magkaroon tayo ng corporate or group fellowship and communication to our God. Naalala ko sa Egypt, ito minsan na ibahagi ko sa isang mensahe, na nung nasa pagkaalipin ang mga Israelita sa mga Egyptian, ay pinahintulot ng Diyos na kausapin ni Moses ang Paraon upang humingi ng 3 araw na kalayaan ng pamamahinga upang makapunta sa wilderness upang makapagdaos ng fellowship sa Diyos o makapanambahan at makapaghain sa harapan ng Diyos. Sapagkat layunin ng Diyos at bahagi ng kanyang plano na ang kanyang mga anak ay dapat nagsasama-sama sa pagsamba. Hindi lamang sa mga individual na pakipag-ugnayan at pagsamba, gayon din sa sama-sama ikinagagalak ng ating Diyos. Pero ang kaaway ay gumagawa ng paraan upang mapigilan ang mga mananampalataya. Subalit dapat tayo ay maging matalino sa bagay nito. Kaya pinahintulot ng Diyos na ituro sa atin sa pamamagitan pa ng Jesus na ating asamin, idalangin na tayo'y ilayo sa tukso na magdilid sa atin sa pagkakasala. Number 2, makikita ko natin sa verse na ito na tinuruan tayo ng Panginoong Jesus na manalangin, na hilingin sa Diyos ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, we need God's help to overcome temptation. We need God's help to overcome temptation. Alam mo ninyo, kailangan ho natin ang tulong ng Diyos upang mapagtagumpayan ang tukso. Pag minsan tayo po ay natetempt na sa sinasabi po natin na kayang-kaya natin na talunin ang tukso. Pero hindi po ituturo ng Panginoong Jesus ang bagay na ito kung kaya nating pagtagumpayan ng tukso na hindi kasama ang Diyos. Itinuro ito ng Panginoong Jesus upang ipakita sa atin na mapagtatagumpayan lang natin o ma-overcome lang natin ang temptation sa tulong ng Diyos. At ang napakaganda sa Diyos ay itinuro niya ang pamamaraan upang tayo magtagumpay sa pakanan ng kaaway na ito. Sa James chapter 4 verse 7 ay nais ko pong basahin ang bagay nito. Sa James chapter 4 verse 7. Ang wika po rito, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Tinuruan tayo ng Diyos upang mapagtagumpayan ang dyablo, upang siya'y mapalayas natin. Pero ang unang hakbang ay, sabi niya, pasakop kayo sa Diyos. Sansalain niyo ang dyablo at siya'y lalayo sa inyo. So, ipinakikita ho rito na talagang upang mapagtagumpayan natin ang kaaway at ang kanyang pamamaraan, kailangan po nating magpasakop sa Diyos. Hindi natin kayang mag-isa ang magtagumpay sa pakikipaglaban sa kaaway, sapagkat may kapangyarihan din ang kaaway. Kaya dapat po nating tapatan ng kapangyarihan higit na malakas, at yun ay taglay ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya po dapat lagi nating huwag kalimutan na sa ating pananalangin
hilingin ang tulong ng Diyos upang mapaglabanan at matakasan ang tukso na pinagkakaloob ng kaaway. Katulad ng sinabi ko kanina, punong-puno ng tukso ang mundong ito. Ang layunin, dalahin tayo sa pagkakasala at tayo ay mailayo sa Diyos. Huwag nating papayagan niya. Kaibigan, kapatid, sa panahon ito, ano ang mga tuksong iyong kinakaharap na maglalayo sa iyo sa Diyos? Pasakop ka sa Diyos, ang sabi niya. Sansalayan dyan at siya'y lalayo sa iyo. Tandaan mo na ang temptation ay vehicle ng kaaway upang tayo'y mahikayan na magkasala. At huwag nating pahintulutan niya. Huwag nating hayaang magtagumpay ang kaaway na tayo mailayo sa kanya. Huwag nating hayaang magtagumpay ang kaaway upang mawasak ang ating pamilya. Huwag nating pahayaan ang kaaway na magtagumpay na tayo ay paghirapin sa maraming bagay. Dahil pinabayaan natin tayo ng Diyos. Mayroong tulong na mula sa langit na ipinagkakaloob ang Diyos. At ginarentiyan ito na kung tayo pasasakop sa Diyos at pagkatapos nating magpasakop sa Diyos, saka natin sansalain ang dyablo at siya'y lalayo sa atin. Ibig sabihin ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 6 verse 13, kailangan natin ng tulong ng Diyos upang magtagumpay sa tukso ng kaaway. Number 3. Matututunan din po natin dito na we must avoid to become overconfident. Kailangan nating iwasan na maging overconfident. Na para hubagang sasabihin natin, malakas ako, malakas ang pananampalataya ko, kayang-kaya ko yan. Hindi po sasabihin ng Panginoon na ganito inyong sabihin, Ama, ilayo mo kami sa tukso. Kung kaya mo mag-isa. Dito po'y parang hinihingi natin, o itinuturo ng Panginoon Jesus na hingi ng tulong ng Diyos Ama, na mailayo tayo sa tukso. At higit sa ron, tinuturuan tayo huwag maging overconfident sa ating sarili. Nais kong basahin ng 1 Corinthians chapter 10 verse 12. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Ang sabi po rito sa unang Korinto chapter 10 verse 12 ay ganito. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. So, ibig sabihin, wag ho tayong paka-overconfident sa ating sarili na kaya natin o tayo'y malakas. Dapat sinisiyasat natin. At upang maging safe ang bawat isa at mapanatili ang kaligtasan, ay kuhanin natin ang guidance ng Diyos. Hilingin ang tulong niya. At ito ang itinuturo ng Matthew 6:13. Hingin ang kanyang guidance, ang kanyang gabay upang huwag tayong mapahamak. Kaya po mga kapatid, huwag tayong maging overconfident sa ating sarili. Nakakayanin natin ang maraming bagay. Kaya ho, pag minsan, ang tingin natin, maliit lang ito, kayang-kaya ko ito. Pero hindi. Hindi ho ituturo ng Panginoon Jesus ang bagay nito kung kaya nating mag-isa. Alam niya na hindi natin kayang pagtagumpayan ang mga pagsubok o ang mga temptation dumarating. Kaya kailangan nating magpasakop sa hingi ng kanyang tulong. Huwag tayong maging kumpiyansa sa ating sarili. Kaya kaibigan, mga magulang, mga kapatid, sa bawat araw, kung may nakikita kayong pagtukso o mga tukso, saan mang bahagi ng inyong buhay, hingin agad ang tulong. Submit to God. Resist the devil and he will flee from you. But you need to submit to God. Huwag mong
iisipin ikay napakalakas at ikay nakatayo. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:12, huwag mong iisipin ikaw ay nakatayo. Mag-iingat ka, baka ikaw ay biglang mabuwal. Ibig sabihin, huwag kang maging overconfident sa iyong sarili. Hilingin lagi ang tulong ng Diyos. At panghuli, sabi po sa ikalawang praise, deliver us from evil. At huwag mo kami ipahintulot o ilayo mo kami sa masama. The evil one. Wala pong ibang tinutukoy dito na masama, kundi ang diablo, ang kaaway natin, si Satanas. At alam ho ba ninyo na kailangan natin ang proteksyon ng Diyos sa kaaway nito? Bakit po? Basahin po natin ang 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. Ang sabi po rito, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ang diablo ho'y parang leyon na umuungal na nagbabantay ng kanyang malalapa. Lagi lang ang diablo nakabantay, naghahanap ng opportunity na ng kanyang bibiktimahin. At ang isa sa kanyang target ay ang mga mananampalataya. Ang mga taong naglilingkod at sumasamba sa Diyos ang kanyang target. Na tinitingnan niya ang kahit maliit na pagkakataon upang masila ang mga mananampalataya. Kaya dapat na hingin natin sa Diyos yung protection niya. We need to ask God for His protection from the evil one. Sapagkat ang kaaway ay nakapaligid lang at naghihintay. Sa panahong tayo nanghihina, tayo sasalakayin niya upang tayo kanyang madaling mapabagsak. Alam mo niyo, marami hong mga sikat na mga mananampalataya at mga mangaral ang bumagsak dahil hindi nila napansin na sila'y mahina at ang kaaway ay nakapasok sa kanila. Kaya ho, napakalagang sa bawat araw ay hinihiling natin sa Diyos na tayo ipag-adjust sa masama, sa kaaway. Sapagkat ang kaaway ay laging nagbabantay lang upang tayo biktimahin. Alam mo ninyo, marami hong tao na biktima na ng kaaway. Marami na hong mga tunay na mananampalataya ang nakaranas ng panghina at pagkabigo dahil minsay nagpabaya sa pananampalataya at sa kanila hong pakipag-ugnay sa Diyos. Ang kaaway, nag-iintay lang ng oportunidad upang tayo ay silain at biktimahin. Kaya napakalaga ang huling praise nito sa panalangin. Na tayo ay humingi ng tulong sa Diyos na i-adjust sa masama, ilayo, proteksyonan, ingatan sa gawa ng masama, ng diablo. At sa panahon ngayon, ang dami hong masasamang bagay na ginagawa ang kaaway upang ang tao ay patuloy na mailayo sa piling ng Diyos. Sa panahon ng crisis na ito, marami siyang ginagawang panunukso sa tao upang patuloy na mailayo at masila niya upang madala sa pagkakasala at mawasak ang bawat tao na kanyang mabibigyan. Pero tayo ay gising na sa katotohanan, mga magulang, mga kapatid. Purihin po ang Diyos at ang salita niya ay tunay na nagpapahayag sa atin ng mga katotohanan upang magamit natin, upang tayo makapagpatuloy sa ating pananampalataya hanggang sa huli. Alam mo ninyo, ang pananampalatayang ito ay dapat pinag-iingatan sa tulong ng Diyos. Hindi natin kayang magtapos sa mundong ito na tagumpay kung wala ang tulong ng Diyos. We need to seek His guidance and protection from the evil one. We need God's help. We need to avoid
to become overconfident sa ating mga sarili. We need to know that the evil one uses temptation as a vehicle to entice us to commit sin. Kaya ho, kung may mga lumalapit sa inyo o sa atin, kaya nga ho, tama ho ang sinasabi ho ng salita ng Diyos. Siya sa atin ang lahat ng Espiritu, sapagkat hindi lahat ng Espiritu ay nagmumula sa Diyos. Sapagkat ang kaaway ay may Espiritu din na gumagala na naghahanap ng kanyang bibig. Na tulad ng isang leon na naghihintay lamang ng pagkakataon upang makapasok sa ating buhay. Saraduhan natin ang pinto para sa kaaway. Lagi nating hilingin ang tulong ng Diyos. Huwag kalimutan ang paalalang ito, ang turong ito ng ating Panginoon. Tandaan natin, sa Diyos ang lahat ng kapangyarihan at ang kaluwalhatian. At sa lahat ng pagtatagumpay po natin sa ating buhay sa mundong ito, bilang pagsunod sa kanyang mga itinuro sa panalangin ito. Ang huling bahagi ho ng panalangin ito, sapagkat sa iyo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailan. Ibalik natin sa Diyos ang kaluwalhatian bilang pagkilala na siya ang Diyos na makapangyarihan magpakailan. Mga magulang, mga kapatid, hindi na po tatagalan ng ating pag-aaral. Isang maikling pag-aaral sa araw nito ang aming iiwan sa inyo. Tayo pong mga mananampalataya ay dapat na maging aware lagi na ang kaaway ay may dalang tukso sa atin upang ang layunin niya ay mahikayat tayo sa pagkakasala. Iwasan ho natin na tayo mabiktima ng kaaway. Sa bawat araw na lumilipas, huwag po nating kalimutan na laging balikan at balikan ang mga prinsipyong itinuro ng Panginoon sa kanyang salita. Pagdating sa panalangin, tingnan natin ang prinsipyo ito sa Matthew chapter 6, verses 9 to 13. Sapagkat ito ay magpapaalala sa atin ng mga prinsipyo upang magabayan tayo at maingatan sa lahat ng panahon. Napakabuti ng Diyos. Napakabuting Diyos. At tunay na dakilang Diyos mayroon tayo. At salamat sa Kanya. Ngayon pa lamang ay nakikita natin ang isang tiyak na tagumpay sa araw ng bukas. Dahil ikaw at ako ay Kanyang iniingatan at ginagabayan. Dahil ikaw at ako ay natututong makinig at sumunod sa Kanyang salita. At salamat sa kumbiksyon, Siya ay ating hanapin. Salamat sa banal na Espiritong nagpapaalala sa atin ng mga itinuro ng Panginoon Jesus. Salamat sa ating Diyos Ama na patuloy na nagtutustos ng lahat ng ating pangailangan. Salamat sa ating Diyos Ama na patuloy na nagpapala sa pang-araw-araw nating pangailangan. Salamat sa ating Diyos Ama na nagpapatawad, na nagtuturo din naman sa ating tayo matutong magpatawad sa nagkakasala sa atin. Salamat sa Diyos na patuloy na nag-uudyok sa atin sa bawat araw at nag-iingat at naggagabay upang tayo ilayo sa mga mahigpit na tukso. At salamat sa Diyos na laging nagpuproteksyon sa atin sa kaaway na parang leon na naghahantay lang ng kanyang malalapa o masisira. Salamat sa Diyos niya. Kailangan lang nating panghawakan at isapamuhay at isagawa ang mga bagay nito. Marami pong salamat. Ako po ay aasa na ang bawat isa ay huwag makaliligo sa mga turong ito ng ating Panginoon Diyos. Ito ang ating magiging sandata. Ito ang ating magiging kapangyarihan sa paggapi sa gawa ng kaaway.
hindi mawawasak ang ating tahanan. Hindi tayo magiging pulubi. Hindi tayo maghihirap sapagkat tayo ay nasa tamang pananampalataya at gabay ng Diyos. Nasa Kanya tayo, isang Diyos na source ng lahat ng bagay. Ama ng mga Kanyang mga anak na kumilala sa Kanya. Yan ang kabuuan ng Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Marami pong salamat muli sa inyong lahat. Mapagpala kayo ng Diyos saan man kayo naroon at patuloy kayong biyayaan ng Diyos ng karunungan at kalaman ngayon at kailan pa man. May the love and grace of our Heavenly Father, may the peace and joy of our Lord Jesus Christ, and may the presence of the Holy Ghost be with us always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let's say, Amen. Amen. Karagdagang announcement pala mga kapatid, hintayin ninyo ang aking darating na announcement sa inaharap kung kailan po tayo muling makababalik sa ating church upang magkasama-sama sa pagsamba. Tayo po ay nag-iingat at nakikiisa sa damdamin ng bawat mananampalataya sapagkat marami pong biktima ngayon sa lugar ng tipolo ng COVID-19. Kaya to be safe ay mabuti na po na manatili tayo sa ganitong pagsasama-sama sa impapawid upang mag-aral, magpurit, sumamba sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. To God be the glory. Have a nice day and keep safe always. Thank you.